Mga Karaos, good morning. Yan, kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Martes, yan, dito tayo sa Lubina Home Space 6. Yan, nag-project update din tayo sa mga iba pang mga ongoing project natin. Yan, iikot tayo. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga Karaos, magandang araw po kila client owner Lubina Home Space 6. Nandito tayo. Yan, bali yung gumagawa po dito, inilipat po nila yung mga gamit dito banda. Yan, maayos naman yung yung pagkakadali. Malinis. Parang reject na yata yun, yung mga yan, yung mga nakasako. Yan, pwede ko nang kunin niya mamayang hapon. Babalik ako rito. So ito meron ako kaming lalagyan ito dun sa banda sa lugar namin. May regular na nanghihingi sa amin, bali pinanggagatong po yan. Yung mga yan. Regular na nangingi sa amin ng mga nabubulok ng na kahoy. Pero yung iba, kung pwede pa pakinabangan, marirecycle pa natin. Hindi dumating yung materials no, kuya? May order tayong 10 10mm, 10 12mm at saka buhangin. Hindi pa dumating. Napaka-konti. Ito puro panambak to. Nakapagpahakot na tayo ng gabi, no? Ito lang yung ito lang yung ngayon sa mga naipon pa. Okay, bali ito yung mga nagawa rito kahapon. Yung mga natin na yun, pinatibag na po yun. Wala na po rito. Wala na yung parang pinakapalikpik ng firewall dito. Kaso nga lang, hindi natin siya masisimot. Gawa ng dito natin siya, dito po namin itatago yung drain line at saka water line para do sa toilet and bathroom. Yan, para minimalist lang to. Magkakaroon talaga siya ng kanto pero nabawasan po siya. Yan, So kita nyo na parang may bungi pa siya rito. Yan, gawa ng yung pag nag-roofing framing kami, dyan po yan nakasandal. So yan, may may pagpapatungan na. Mas matibay yung gawa pagka ganun. Tapos ito naman yung aasikasuhin nila. Yan nga lang, hindi dumating yung materials. Meron naman akong ibang pinagagawa sa kanila dito habang maghihintay sila ng delivery. Meron kaming pala rito, meron kaming inabang na tubo. So yung pinaka downspout ng gutter tuloy ng slab. So meron yang downspout dyan, may floor drain dyan. So medyo malaki slab natin sa tuwing umuulan. Medyo marami yung ma-absorb na tubig. So meron yang hiwalay na linya. Yan papunta rito palabas. So hiwalay siya, hindi siya kasama sa ibang mga floor drain. So nakahiwalay po siya rito. Yun po yung tatrabahuin nila rito. Hanapin nila yung culvert line. Dito lang naman yung culvert Yan, dito lang yung banda. Pansin nyo nga lang, walang walang storm drain dito, Mga bahay, ang layo, nandun. Oo, ang layo. Ito. Bali, isang bahay lang naman yung niya. Ang layo. Okay, kuya, pahintay na lang ng delivery. Ha, sige. Habang nagaan. Yan, pwede nyo naman gawin yung mga pinapagawa ka. Okay, bali, habang naghihintay ng delivery kahapon, umasa tayo na darating. Meron kasamang yun L-truck ng buhangin. Wag muna. Wag muna, Wag muna. Graba ang wala. Yun na lang yung graba niya. Pa natin dito, pang sasabihin natin. Wala Oo nga. Konti na lang. One part lang. Oo, one part lang. Yan. Sige. So asikasuhin ko muna yung kailangan dito. Medyo nagkaroon ng problema yung hardware na in-orderan natin. Napakakonti lang yung pinaano natin pero hindi na i-deliver. Ayan. Tara. Okay naman na tayo rito sa Phase 6 project. Yan. Malapit na po natin ipabaklas pa unti-unti yung mga forma doon na ginawa natin sa back extension slab. So kapag natanggal po yon, dadami na po yung papasok na trabaho po rito sa project. Yan, magpapadeliver lang po tayo ng mga materials dito. Punta tayo ng hardware, yung paglabas lang dito sa Vista Mall. Yan. Paglabas lang ng Vista Mall, yan sa Olom, meron ditong maliit na hardware. Tapos yung madalas na hardware na pinupuntahan natin, yan dyan sa Best Job. Ang problema kasi dyan, maraming maraming bumibili.
So dito mabilis. Yan, medyo mahina tong hardware na to pero mabilis naman. So dito tayo, pare-pareha lang naman yan ng presyo. Papadeliver kagad tayo ng materyales. Ayun na kagad yung truck oh. Ayan, para sa P6. Ayan, 10mm, 12mm, graba, alambre, concrete nila, tsaka coupling. Ayan. Ayan. Pagkasunod niyan, te, sa akin na. Pagkatapos yan. Opo, sige, pasisingit ko na kuya. Sige, papasikit niya. Sige. Ito, may deliver na kayo, sunod dyan. Ayan. Kuya ko. Sila po yung magdi-deliver. Ito yung truck. Yan na. Ang bilis no. Ang bilis lang no. Iba talaga pag may gamit eh. Bista ka na, bili. Ito yung tinutukoy ko na hardware oh. Ayan, ang daming tao. Siyempre, pag maraming tao, yung deliver niyan matagal. Nakapila. So, isa rin yan sa diskarte na ginagawa ko na minsan doon po tayo bumibili sa mga ano na lang, sa mga mahihinang hardware. Lalo na kapag nagmamadali at nagkakaroon na ng delay doon sa delivery. Gaya nung in-order natin dito sa isang hardware na malapit lang. Malapit lang sana. Yan, nagkaroon ng problema. Feeling ko yung ano yata, yung truck, delivery truck nila baka nasira. Ayun. Bili muna tayo ng lacquer primer surfacer. Yan, para doon sa project natin sa phase 2. Yan. Isang bagong bukas na hardware din dito sa may punta na hindi masyadong pinupuntahan ng tao. So hindi tayo kasi pwedeng makipag-unahan or makipagsiksikan doon sa mga kilalang hardware. Maubos yung oras natin. Lacquer primer. Lacquer primer surfacer. Yan para sa mga ano to, sa cabinet. Yan. Yung pintura na yan, hindi rin biro presyo niyan. Yung nag-uumpisa ako, nasa 800 to 900 lang yan. Pero ngayon 2026 medyo tumaas na ang presyo niya. Nasa 1,000 mahigit na. Let's go. Lumina Phase 5. Magandang araw kila client owner dito. Update tayo. Si Louie. Ayos na diskarte mo ah. Ginatlian mo pala tong ano, balde para maipatong mo to. Okay, mas maganda nga naman yun. Binuksan ko muna yung mga ilaw rito. Yan na, binuksan muna natin. Kung may mapupundi, at least mapalitan natin bago yung turnover. Binuksan muna natin. Installer naman natin ng tiles. Yung nakapokus lang naman po siya dito sa hagdanan. Yan. Mga riser. Mga nakakabit na pala to. Ayan o. Mga naka-install na. Dito sa taas may mga touch-up na lang kami rito. Final na to. Mga punch list natin dito okay na. And dito meron pang kailangan konting linisin. Yan, papalinis natin. Tapos ito.
retouching. Kuya, nag-apply ka na pala ng tile grout? Lansag epoxy. Oo. Sigurado talaga yan, kuya, ano? Oo. Ayun na po yun, lansag epoxy. Kuya, anong technique mo dyan? Kasi pag nag-a-apply daw niya, napakahirap daw i-apply niyan. Hirap talaga boss, dapat hindi ito inahaluan ng tubig para magkano, kahit lang ang paayos, saka may balikan Saka mo babalikan. ng tubig. Pag binalikan, pag nakapahid na siya, pag binalikan mo, doon ka na may tubig na basahan. Ayan. Pag tumigas kasi yan, mahirap na, ano, kuya? Ayan. Yan, dito lang naman tayo nakatuto kasi itong area na to critical. Madali gumawa ng bahay, pero yung bahay kasi, paano mo mapapanatili na maayos siya? Natatagal siya ng maraming taon. So yung slab, open kasi siya, prone siya sa init, prone siya sa ulan, walang bubong. Pero kung may bubong yan, wala na tayong masyadong poproblemahin dito. Hagdanan? Nasa phase 2 po, kuya. Nasa phase 2. Pakuha mo na kay Louie, kolong-kolong. Yung ginawa naming renovation ng bubong. Asikasuhin mo pa yan, ha? Yan, marami na akong ano rito. Bukain kayo sir yung ano kasi mababaw. Yan ba yung ano ng Lumina, kuya? Yan ba yung ano ng Lumina? Kaya paki-video niya, punta ka ron. Pakita mo lang sa video. Lumina. Doon, punta ka ron, ha? Ganyan sir, gaya? Yan. Yan. Hindi, baliktad, kuya. Yan. Yun. Ayan yung dating ano ng Lumina. Daming ano, may bitak pa rito. Laki. Yan. Kita. Yun ang pababa. Yan, dapat masikaso yan. Ayan o. May bitak. Laki. Thank you, kuya. Oo. Medyo napapadami na yung gastos ko rin dito sa unit na to. Ay inaayos ko kasi kahit hindi pa kami nag-uusap ng may-ari, marami tayong inaayos. Kagaya nito, medyo yung pinadagdag ko sa may-ari rito, pang materyales lang. Pero yung gumawa, sinagot ko. Pati yung iba pang mga ganito, sinagot ko pa. Yung mga iba. Yun, may aayusin na naman dun. Minsan kasi hindi na tayo nagpapaalam din sa may-ari. Ginagawa na kagad natin. Maraming inaayos dito pero hindi nakakasama buo doon sa sa kontrata. Ayan. Tapos yung tiles dito naisama namin dito pero ayun nga, yan na yan, nakakabit na. Kasi yung pinagayahan ng contract nito, meron kaming ginawang bahay na yun na yung naging basis ng may-ari para doon sa budget cost niya. Yun nga lang, nagtrabaho na kami dito, nabilhan ko po ng tiles to. Yan, hindi ko kasama to, ang dami nito. Tapos, syempre, meron siyang harapan ng bahay na isama din yung sa painting dito. Yung paint retouching. So, syempre, may mga gumamit kami ng skin coat dyan, pang-preparasyon, primer, top coat. Yun, naisama. Sige, Wi. Pero original lang kung wala yung harapan. Kasi yung ginawa namin na bahay na yun, walang harapan. So dito, marami pang ginawa, pati rito sa harapan. Kaya masasabi ko dito sa project namin, sakto lang talaga. Yan, sakto lang. Bayad lang yung araw natin, pero sa kita, sakto lang. Di bali, matagal na kliyente naman na namin to, kaya ayun, hindi na tayo nagpadagdag, pero yun, marami tayong ginastos dito. Napakaraming gastos. Ayun. Yan, ganyan po talaga sa renovation. Yan, bihirang-bihira kayo makakilala at makakita ng contractor na lahat ng ginagawa sa bahay ay nakalista, lahat bayad. So bihirang-bihira kayo na makakita na
Hindi naman sa nagbubuhat tayo ng bangko, pero bihirang-bihira kayo makagaya nung sa kagaya ng Lienaki Builders na tinatrabaho na kahit hindi pa pinapaalam sa may-ari. Kasi kailangan gawin. Kapag hindi natin ginawa yun, yung gawa naman natin masisira. Tapos pag binalikan natin, dadagdag na naman tayo ng pambili ng materyales. So doon pa lang inaayos na namin. Ang kalaban yan, ulan at araw talaga. Kaya ulan. So yun nga, may ano pa naman tayo, may pang ano pa tayo rito, may pang budget pa. Shoutout nga pala dun sa bumisitang kapwa natin ng kontrata rin, pero may edad na siya. Tumigil na siya sa pangontrata. Yan, nagpunta siya rito, si tatay, taga dyan lang po. Yan, nagpunta rito, yan, nangangamusta. Siyempre naobserbahan niya yung gawa namin dito. Yan, nagtatanong siya, sabi niya, kamusta? May budget pa ba? Ano yan? Lokohan ng mga ano yan? Lokohan ng mga, kumbaga pagkatawaan. Meron pa naman, pero sabi natin, may ano rito, hindi naman tayo nangongontrata na hindi tayo kikita. Meron, pero hindi na yung inaasahan natin. So bihirang-bihirang mangyari sa atin yung halimbawa kapanahon ng tag-ulan. Bihirang-bihirang mangyari sa atin na nakukuha talaga natin ng 100% yung dapat na nakasaad dun sa napagkasunduan. Yan, bihirang-bihira yung bihirang-bihira po yung makuha natin ng 100% nga pagka tag-ulan. Pero pag tag-araw naman, yan, panalo tayo dun sa tag-araw. Pero bihira rin lang naman sa Pilipinas ang tag-araw. Siguro isang straight na 3 months lang. Tapos 4 months medyo critical na. So hindi naman pwedeng puro tag-araw lang. Yan lang po yung update natin dito sa Phase 5 project. Yan, meron tayong dyan. Meron tayong napansin na naman na problema rito na dapat ayusin. So matagal naman na yan nakita. Ngayon lang muna namin na aasikasuhin. Yun nga lang, pag lumala po yun, so apektado yung gawa. Doon po yung banda sa may toilet and bathroom. Sunod na lang ako doon, mata. Sunod ako rin. Lumina Home Space 2. Magandang araw nga po pala kila Ma'am Del. Ayan na. May level bar ka, ang ganda niya. Ang liit lang. Pag nabarahan, saka ilalapat yung level bar, no? Para pantay pa rin dito. Yan, salamat nga pala kila ma'am. Nagustuhan po yung tiles na nilagay ko rito. Ayan, oh. Yan, nagandahan po daw siya rito. Kung sakali mo't wala nang kung puro tiles na lang ang pader, wala na kayong trabaho. Kaya nga, puro tiles na lang. Tapos yung kisame, puro PVC. Naubusan na ng trabaho yung pintor. Asa si kuya? Kumuha ng merienda. Iwan ko na lang ito rito. Sige. Naubusan na rin daw siya. Yan. Alam ko sumama na siya ng Bicol Kahapon nandito nagtatrabaho kahapon. Kahapon di ako nakabangon Sa panahon ngayon mga karos, marami na po talaga nauusang materyales na halos hindi ka na masyadong magpipintura Pero iba pa rin po kapag yung craftsmanship o yung tinatawag nating mga pintor na talaga sila yung gumagawa ng barnis sa kahoy, ayan, sa mga TV console, sa bar counter. Iba pa rin yung creativity na nagagawa compared dun sa mga lumalabas na materyales ngayon kasi para siyang artificial kapag natatapos. So iba pa rin po pagka yung dumadali talaga yung mga batikan na pintor. Ito na nga pala, cabinet ni client. Ang closet. Kung matatanong nyo, ang gusto pala ng may-ari rito slide up window. Tapos ang curtain na gagamitin, gusto niya rito cortina talaga. Pero dito kasi, sinasuggest ko na gumamit po kami ng Korean blinds na lang. Tingnan niya kung cortina to, medyo bitin. Kasi meron siyang katabi na breaker. Ito hindi namin nagagawang ilipat to ng location. Babaklasin po kasi yung meter base o yung metro. Tatanggalin, hindi po kasi pwede yun. Maganda sana kung mailipat dito sa likod ng pinto. So yun, hindi siya pwede kasi may unang abang na. Ngayon, Korean blinds yan, pwede siya dito. At saka rito, Korean blinds. Para hindi na po mahirapan yung
yung ano, yung may-ari ng bahay. Lalo na to, may headboard po yung pinaka-kama. Mas maganda dyan talaga Korean blinds. Yan. Ito yung update dito sa bahay ni Ma'am Del. Yan. Dito muna natin nilagay yung mga pintor. Tapos, mga ano lang po sila rito. Makabuelo lang ng konti. Hinihintay lang kasi natin matapos yung Phase 5 project. Tapos yung ilalagay nga pala rito. Ilalagay rito mga karos. Panghuling-huli na po yun. Hindi ho kasi yung pwedeng madumihan o mamantsahan. May planks ba yan, boss? Alin dito? Sarap? Planks? Hindi. Ano to yung natural stone? Dyan. Oh, natural stone to. Pati yung dito sa gilid. Kaya walang masilya to, ano? Saan dyan, boss, yung wala masilya? Ito. Yung ito. Yan buong yan. At saka to. Itong buo na to. Yan lang, oh, puti. Yan. Yan. Walang masilya yan. Pero ito, meron. Yan. Yung gilid meron. Yung mga gilid ng poste. Yan. Huli na po namin yun ilalagay. Siya nga pala, hindi natin nabati yung weather. Ito nga po pala yung update. Kapag ganyan yung update, makulimlim. Ano siya, maliwanag po siya. Hindi siya ganun kadilim pero wala po siyang araw. Hindi mainit sa balat. Yan, masarap maghapon. Ganito lang ang gamit natin. Kahit mag-single lang tayo. Basta wala naman pong bubuhatin o walang bibit-bitin. Yan, pwedeng ito na. Alright. Tara. Mga karos, after break time. Anong oras na ba? Kasama ko pala si Mrs. 12:36. Nandito tayo sa Keemstar Hardware, General Trias. Papunta tayo ng New Leaf Project ngayon. Bibili lang ako rito ng kahoy, 2, doorknob at saka hinges para sa pintuan. Hindi ko pa kasi nabibilan yung para sa bedroom. Tapos yung para naman sa pinaka magiging baseboard ng cabinet, yan bibilan po natin. Dagi. Ano na? Dagi. Okay boss, dyan na lang. Tara. Thank you. Salamat. Dala na natin yung 2x4. Ayan yung 2x4 na Kindray. Siya nga pala, bumili rin ako ng drawer guide para po dun sa sa drawer natin sa closet. 2 yan. At saka siyam na hydraulic C1 at saka hydraulic na C2 na hinges para sa cabinet. So ito ay para sa pinto at saka isang doorknob. Ayan. Purchase natin bago pumunta ng New Leaf Project is 3,835 pesos. Tara. Andito na tayo sa New Leaf Project. Magandang araw nga pala kila client owner. Ayan. Ayan. Enjoy yung mga hinges. Okay. Ayan. Sige Ras, tuloy mo lang. Bali ngayong araw Martes. Yan, bali ngayong araw po ng Martes. Ilan dito sa tropa lilipat na po bukas sa project natin dito sa May Anyana. Doon itutuloy na yung mga installation. Tapos yung electrician at saka sa finishing carpentry ang itutuloy po rito. Ang usapan namin ng client owner dito doon sa light and fixtures materials at saka sa finishing paint, yun po yung may iwan. As mag-uusap kami kung ano yung mapagkakasundoan namin, kung diretso na po to hanggang sa finishing na. Kaya ito, kung mapapansin nyo, sa 2 buwan pa lang po itong tinatrabaho itong project na to. Yan, 2 months pa lang na yung to ginagawa. Inano ko na po, binuhos ko na po yung mga installer natin dito para mas mabilis siya matapos. Ngayon, meron akong 2 taong pintor na papupuntahin dito para paano natin to, yung ipapapulido po natin yung fence grills at saka yung gate. Kung maiwan po muna natin to pansamantala, so magdedepende kasi tayo kay client owner. So kung mag-decide sila na idire-diretso na or kung hindi man, at least safe na po yung
mga bakal dito para pag nag-uulan-ulan, okay. Yung na naman dito, yung mga bubong, yung roofing installation natin dito, mga ka-row house, ano naman po siya, tested na po sa bagyo. Yung tested na siya, wala siyang naging problema. Yan. Installation ng PVC panel, pati yung sa finishing carpentry, ang tinutuloy po rito. Yun yung ginagawa. Tapos meron pa nga kaming pipes and board na rito na hindi pa naikakabit sa taas. Ayan, TV console pala yung inuna rito. TV console. Anong haba niyan? 195. Kasya dyan ang ano? Dito. Kasya ang 55 inches na TV. Kasyang kasya. Ayan. So, ang usapan namin dito, may ilaw. May ilaw sa magkabilang gilid. Magkabilang gilid may ilaw. Ganyan lang po kasimple yung design niya. Papakita ko sa inyo yung unang design nito, pero pinahabol ni client owner na magkaroon po ng cabinet dito banda sa gitna. Ito pala may ilaw na. May ilaw na. 4 dito. Kung bakit medyo malapad yung tinira namin dito kasi nandito yung closet niya. Yan. Yan, pag magpapa-install din po tayo ng ng ilaw. Yan. Tricolor po yan. Ang liwanag oh. Maliwanag, tricolor. Pa-install tayo ng ilaw, alamin muna natin kung ano pa yung mga ilalagay dun sa ibang part ng dimension para sumakto. Kasi pag yan nabutas na, yan na po yun. Ito yung mas maliit, Kuya Boy. Ito yun, mas maliit. Okay, mas malalaki yun nandun. Oh. Pati rin dito, mas malalaki. Hindi ka sir, hindi mo na tunalo. Baka magkamali. Ito yung mismo eh. Asa ba ang gitna? Ayan, dyan. Dito ako umuha. Yan oh. Kasi natin ko lang. Diyan natin ilagay kasi pag naglagay ng dining table, nasa gitna. Ito na yan. Oo. Pero kung hindi ko nasabi, dito nyo ilalagay yan, hilera. Hindi, dito natin. Diyan mas maganda. Or pwede naman siguro dyan, track light, pero pin light lang talaga ang nasa plano. Diyan nyo po ilagay. Ito na yan. Yan, ho. Kung sakali na mapapalitan na may-ari yung ilaw, at least nasa sentro na siya. Sabi sir, yung natin yung baka lumaki yung butas niyan. Ba't may metal paring? Yung sa pinlight malaki yan. Kapag nag-ilaw tayo, maliit lang yun. Hindi, baka mag-center light yan o kaya yung pendant light. Di ba may plato yun? Oo, yun. May bilog yun eh. Bilog. Ayan. Tapos, ito na nga pala yung TNB. Ay, yung TNB, no? Yan, may TNB. Ang ginamit namin na edging dito, yung pinaka J-moldings. Ayan na. Pakita ko sa inyo. Yan, J-moldings. Tapos, may exhaust pan yan. Kung bakit tatlo yung pindutan dito, yan yung exhaust fan sa gitna. Ito yung sa ilaw. So tricolor yan. Ang liwanag oh. Maliwanag. Tapos ito yung para dito sa LED wall mirror. Yan. Liwanag. Ito yung TNB. Tapos kinakabit na rin pala ni Kuya Boy yung ilaw rito. 4 na pin light yan, Kuya Boy. 4 yan. 2 rito, 2 sa kabila. Ando na yung exhaust. Yan, tinutuloy na po yung PVC panel installation dito. Ayun ginawa ni Adonis ayun oh. Sa kilid. Ito yung PVC. Kulang pa ng isa doon. Dito sa dulo. Kulang pa. So yung mga hihigupin po na ano po nun, hihigupin nilang hangin para dun sa dalawang exhaust fan at saka dito sa lutuan, dito na po mapupunta yan. Medyo industrial lang po yung pagkakadali namin dito. Yan, industrial. So pipinturahan na lang po ng all black yan at hindi naman na po yan halata kapag ka natapos. Yan, natapos natin to. Siya pala, doon sa nagtatanong kung ano daw yung ginagamit namin sa bar counter, conforme po naman yung conforme sa napag-usapan, napagkasunduan ng kliyente at ng kontraktor. Pero para sa akin, mas maganda po granite or quartz.
Or kung tiles man, yung ganito kahaba, 60 by 120. So depende rin kasi sa haba ng bar counter. Kung medyo lumagpas na sa ano, magkakaroon po siya ng dugtungan. Makikita to yung bikat. Yan yung bikat na tinatawag. So para sa akin, ano, granite. Pero yung mga ginagamit namin sa project namin, as of now is 60 by 120. Ayan. Yun. Kulang pa ng ano to, ng 1/8 bend na ano, port na ano, na number 3. So naka elbow po siya pag ganun. PVC panel. Doon paano to? Doon nakapaganon to? Hindi naman ako paano. Pero parang nakapaganyan siya na nakatutok. Ayan. Lilitaw to. Lilitaw. Okay. Nailaw na to, Kuya Boy. Yun dito. Meron na to. Ayun, oh. Ayun. Ilaw na. Pero mas maganda sana rito gabi. Yung mga poste. Ay, pati nga. Lagyan ko lang ng ano, bombina. Ng bombilya. Tinesting nyo lang po muna. Ayan. Lahat po yan, naikutan nyo na. Itong 5 poste. Ayan, yan pa lang. Parang-parang lang naman yung ano dyan. Isa lang ang pinanggalingan. Sige ha, sige. Salamat. Ito papalabot yung pula na ano. Okay, di ko nakita to eh. Meron pa dyan. Natakpan ho kasi ng ano. Tapos yung isang additional mo rin sa may sa likod ng pintuan. Oo. Si ano na lang po, sa pondo niya na lang. Meron, siya nabibili ha. Tapos yung tungkol dun sa may kusina, yung switch na maliit, pag tapos na tong bahay, panghuling-huli na. Ayan o, umiilaw na. Pero maganda to kung malalagyan po to. Siguro itong sa 5 poste, pinagkaubaya sa akin ni ma'am kung anong ilaw yung gagamitin. Nagamit naman na po namin yan noong nakaraan sa mga ibang mga project. Yan ang mahalaga na testing na to. Yung ilaw nga po pala na yan isa tricolor. Yan, mga tricolor po yan, yung mga ilaw na yan. Tapos may mga additional tayo na outlet na kulang pa. Yan, nasikasuhin na lang po ng tropa. Dito, meron to dito eh. Yan na, dito, yan na. Dito. Full weld. May pandagdag ka na ng bakal dito, Ras. Dito. Kompleto. Kompletohin po ito. Bukas sasikasuhin ko yung ilaw nito 5. Ayan na. Ano yung itsura niya rito sa gilid. Kaya nga sabi ko, kung may kisame yan, mas maganda sana. Yan, hindi natin makikita itong mga to. Pero mga karos, kahit ganyan po yan, nakaladlad yan ng ganyan. Kapag yan ay napa-overall paint at natapos natin, maganda po yan tingnan. Ngayon pa nga lang, maganda siya tingnan kahit ganyan, industrial finish. Maganda siya tingnan. Yan na. Diba? Bahay. Hanggang dito na lang po mga karos yung vlog for today. Ngayong araw po ng Martes. Yan, ito po yung update sa mga iba nating project na naikutan at dito sa project natin sa New Leaf Project. Yan, pinapatapos natin yung pagpo-full weld nito. Tapos syempre, hahasain yan, gagrinderin. Pag nahasa, na-grinder, yan, papipinturahan natin ng Davis Extras. Yan, Davis Extras. Yan ang pintura niyan. Tapos pagka mag-uulan-ulan, bago mag-uulan-ulan, pahabol tayo ng pintor dito para mapamasilyahan po natin yung mga tubulan. Alright, let's go. Tara. Dumating yung materyales na. Yung mga bakal.
May kasama palang graba yan. Ayan na. Kaso nga lang dito na nila pinabagsak. Ayan na. Malapit na matapos ang harapan. Yeah. Luluya po. Ah? Ito pala eh. Nakulang. Matigas na. Ito na, side links. Para dito. Sa gilid. Sige. Minsan ito, boss. Hintayin natin sila. Ah.